Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Technical Sergeant Alvin F. Santos. Naka-assign ngayon dito sa Special Forces Regiment Airborne. In support lang doon sa sa Battle of 224. Kami yung isa sa mga teammates or kasamahan ni Lieutenant Colonel Makatwal sa ni Lieutenant Colonel Piñera na noon ay First Lieutenant pa lamang. During nung Battle of 224, yung first burst nung gera doon is gabi. So hinaras kami, volume fire yung kalaban. So ang naging titipis namin para hindi kami makompromise kung saan yung position namin is hindi namin sinabayan sila ng putok. Bakit? Kasi pag sasabayan namin sila is baka maubusan kami ng bala. At the same time, kung magdidiretso silang papasok, that's the time na doon kami puputok sa kanila. Para at least mas fatal yung blow namin sa kanila, then maka-inflict kami ng ng body count sa kanila. Di ba nabanggit mo, Alvin, yung di ba gabi tayo unang hinaras, di ba? Yes, sir. So, siyempre, night fighting gabi. Di ba yung instances nung lumapit kami sa pwesto mo, doon sa battle position mo, di ba may gumagapang na doon sa atin? Masigaw ng Allahu Akbar, di ba? Yes, sir. Yung nagtakbir ng asala. Yes, sir. So, ano yung naging kwa natin doon? Isa doon, bakit hindi tayo ni-rush up doon? Kasi kung ako doon kaya kong rush upin eh. Kasi tayo naggumawa ng depensa, di ba? Yes, sir. Anong naging kwan doon? Naging deciding factor? Bakit itong gabi na hindi tayo inassault nila? Naging deciding factor doon, sir, yung kung hindi nga natin nakikita at hindi rin natin sila puputukan. Deciding Then, diba? at the same time, sir, is yung nag-volume fire sila kasi kung sasabayan mo, ma-identify ka agad yung location kasi natin. makita kasi yung flash ng baril eh. Sir. Diba? Yung pagputok mo, makita mo, nandito yung direksyon ng kalaban. Yes, sir. Kaya ang nangyari nun, sir, nag-volume fire sila, pero tayo is kalmado lang, hindi tayo nakipagsabayan. Kasi alam natin na ma-identify tayo, then kukunti lang yung strength natin. Kumbaga, yun yung paraan para mapatagal yung I remember that sa sector na yan, kasi 5 sector tayo eh. Yung most battered sector is yung post 1, post number 5, at post number 3. Yes, sir. Yung post number 1, I know, nandun ka ng unang first burst, di ba? Yes, sir. Nung pumutok yun, I remember, bumaba ako. Kasi nagsasabi ako na nag-start na yung harassment at around, di ba? Harassment katawag natin nun eh. Yes, sir. Harassment. Akala natin, hamang haharas lang sila. Isang factor doon na I remembered is yung nag-lay tayo ng Mga booby traps. Booby traps. So, booby yes. traps. Oo. Na which is, naubos nga yung granada natin nun eh. Yes, sir. Aside from that, nung gabi na yun, di ba, sigawan na nga sila eh. Baka naalala ko nga doon eh, yung gunner natin noon nag-stoppage pa nga eh. Yes, sir. Yung minimi. Yes, sir. Nag-iisang minimi lang eh. Yung placement natin ng booby traps natin doon along sa advance nila, ano ba ang naging komodo? Kasi alam ko, dalawa kayo ng tropa na naglagay noon eh. Sir, doon sa may maisan, sir, kaya hindi rin sila maka-advance masyado. Kasi yung sa post 1, sir, is siguro mga 5 meters is maisan na eh. So, doon nilagay yung booby trap, sir, para in case mag-advance sila, is masabugan I remember that one kasi at that time, yung mais matataas. Yes, sir. Matataas na, sir. It provides, mag-harvest. wala pang harvest na ano po eh. Wala pang Yes, sir. harvest. Pero malapit na, sir. Malapit ang harvestin na. So, one thing talaga na nagpakuan talaga sa kanila doon is yung mga concealment natin na maisan. Oo, sir. Yung sabi ko, kung mag-assault sila ito na gabi na malinis to, overrun tayo. Overrun talaga tayo. Oo, kasi
Hindi nila alam kung saan yung pwesto natin nun eh. Oh, sir. Alam ko na nakikita nila kasi nga, pasok-pasok na nga yung mga kwan sa atin, di ba? Kasi Yes, nga, sir. ini-engage nga natin sila, di ba? Saka naka-45 tayo nun, sir. May Oo. mga running trenches tayo eh. Kaya nga eh. Kaya nga ang unang sir, yung sinabayan nila yung burst of fire nila ng sir, ng RPG nila yung school na ginagawa. Oo, nasunog nga yun, di ba? Nasunog yun, Nasunog sir. yun, tapos, Ang akala nila doon nakapwesto yung natin, mga tropa. Oo, Kasi tropa. nga eh. Nakita-kita. Bumbu nga siya eh. Oo. Kasi nga, may experience nga sila doon, that time, previously sa atin na yung tropa, nandun lang sa loob ng mosque. Oo, sir. So, yun nga, nagkamali sila ng tasa sa atin. Yun yung isang kwan po doon eh. Oo, sir. Maliban pa doon sa concealment natin doon is yung interlocking yung fighting position natin. Yes, sir. Na pag sila umatake dito sa post 1, si post number 5 at saka si post number 3, Oo, sir. di ba? Siya yung mag-reinforce doon. Yes, sir. Siya So talaga, yun sir. yung isang kwan namin doon na natin pala na yung interlocking yung fighting position natin. Yes, sir. Kaya magandang kwan yun eh, Kaya magandang yung sir, yung sector of fire natin, sir, kung hindi ganun yung position natin, maaring ma-overrun talaga tayo. kaya nga, oo. Book. Kasi ilan lang tayo noon? Almost Yes, sir. 30? Tapos to basic load lang, so kailangan talaga nating magtipid Conserve. ng bala. Kasi kung yun nga, kung hindi mo nakikita, huwag mo talagang putukan kasi masasayang Oo, lang sayang yung nga. bala mo. I remember yung isang basic load ko na M203. Ba, after ng harassment nun, start kasi ng alas 12 ng gabi yun eh. Yes, Natapos ng alas 3 ng madaling araw, di ko makalimutan kasi ako gumagawa ng report nun eh. After ng gera kasi may fresh nagbabay sa mind ko eh. Yes, sir. Nag-break sila ng mga 4 kasi nga nagsambayan pa sila, di ba? Yes, sir. So, respeto na sila din, nag-observe sila ng kanilang sa culture nila yun eh. Tayo din, tayo din, break na yun. Siyempre, ano bang ginawa nyo that time nung nag-con sila, nag-break din sila din? Ano, Kasi sir? di pwede talaga galawin talaga yun kasi siyempre, respect sa culture nila yun eh. Yes, sir. Part ng cultural sensitivity natin as sundalo, respect those yung religious talaga. Sir, ang ginawa namin nun, sir, is kumbaga, yung kami yung nakaposition sa sir, post 1. Nagplano uli kami nun, sir, na kung pwede sa araw, mag-preposition kami. Mag-change position. Oo, kasi ang mangyari nun, baka iba na naman yung approach nila eh. Correct. Ibang area na naman yung approach nila, ibang post na naman eh. So ang nangyari nun, nag-shift kami ng dalawang designated marksman ng team. May alternate position tayo. Oo, sir, may alternate Tama nga, position. naalala ko yun. So, while na nagkukuhan sila, tayo, nag-reprovision tayo. Of course, nagdadasal din tayo na hindi tayo ma-overrun. Yun yung pagpapagdasal ko talaga noon eh. Kasi isipin mo at that time, wala na, isolated na tayo eh. Kulong Yes, na tayo. Ganoon na kami, sana nakulong na kami. So, nung nag-umaga na, nag-resume siya around 7 eh, after sir. breakfast. Yes, sir. From 7 o'clock to 5 o'clock in the afternoon, tayo ang in-entertain noon, di ba? Yes, sir. Tayo, sir. Kumbaga, makita mo yung kalaban mo, nagtatayuan na, di ba? Sa paligid mo, sabi ko, sir, dami pala nito. Yes, sir. Tama yun, sir. Oo. Then, yung time na yun, sir, nagdahan-dahan na silang, sir, harasin tayo, eh. Di, ang alam ko, naghukay sila ng fighting position din. Yes, sir. No, Naggawa din sila ng running trace. Inikutan din tayo ng running trace din. yes, sir. Inukutan din tayo, sir. Lalo na yung mga katabing hill, sir. O, kaya nga, Oo. so, kumbaga, na-fix na yung mga batalyon sa baba na magre-reinforce sa atin. Inikutan pa tayo, di ba? Yes, sir. Pinotify nila. Pinortify din nila yung mga hill na malapit doon sa hill 224, sir. So, ang nangyari, more on positional warfare na lang, yung mga trench to trench. Yes, sir. Ganon. So, siyempre, araw, kitang-kita tayo, di ba? Yes, sir. So, ini-snipe din ako, muntik-muntik na rin ako din ngayon kasi siyempre, pupuntahan ko rin yung mga fighting position din ng mga kasama natin kung kumusta na yung nasa sa post number 3. Yung hindi hinaharas yung post number 4 at saka post number 2 eh. 2. Yes, sir. Hindi talaga hinaharas yun eh kasi napaka-steep nun eh. Yes, sir. Pero may nangahas pa rin nun eh. Umakyat eh. May nangahas pa rin pero nung nakita niya na may nakapost, nakaumang doon, hindi na siya naka-assault. Yes, sir. Pero anyway, nung nagpalit kayo ng posisyon, ano ang naging kwan doon? Ano ang naging titipis ninyo? Kasi nga, nung nagpalit kayo ng posisyon, nung pagliwanag, minumurtar na tayo eh. Yes, sir. Minumortar tayo man, sir. Bali, sir, nag-shift kasi yung putok, sir, kung asaan, eh.
So, ang ginawa namin, nagpalitan kami ni Master Del. Sabi ko, lipat muna ako dun sa mga post 5. Mm. Kasi andun yung isang pumuputok. Isa pa, advantage din yun sa, sa amin. Kasi may dala kaming sniper rifle eh. Yung M24. Ilan ba yung sniper rifle natin? Dalawang M24, sir. Okay nga. So, tingin mo yun yung naging decisive factor natin doon? Na hindi tina-assault? Isa rin yun, sir. Kasi, sir, long range yun, sir. Okay nga. So, Long range shot yung kaya niyang i-delivered. Kaya, sabi ko, nung nag-preposition kami, lipat ako dito kasi alam ko na nandito yung nanggagaling yung putok. At the same time, mas visible na makikita ko yung pumuputok. So, doon nung pumutok yung kalaban, nag-retaliate ako, pinutokan ko rin. Nung nag-report ako sa iyo, sir, tumba, isa. oh, yan nga. Oo, sir. So, punta tayo doon sa natumba na yan kasi napaka-interesting yun kasi nga, if I remember, tumawag sa akin yung, kasi may cellphone, may lubay battery pa tayo noon eh. Yes, sir. Mawag sa akin yung G2, yung kasama natin, na may leader bababa, di ba? Yes, sir. Meron. May leader na bababa kasi nga, hindi umuusad yung assault. Baga, nahapunan na eh. Yes, sir. Kasi they expect that the defensive operation natin doon is isang ganun lang eh. Oo, sir. Ilan lang tayo doon eh. 12 lang tayo. Isang, di abot ng 30 eh. Hindi abot. Ang regular, nasa 15 lang ata sa panayata. Sa 18? Oo, sir. 18 o 18, 20? sir. Mga 18. Ano, di ba? Ganun kakunti tayo. Yung pagsabi ko sa'yo, di ba, tumakbo ko sa'yo, di ba? Sabi ko, may nakikita ka ba? May na-visualize ka ba na parang leader? Paano mo siya na-identify? Sir? Na-identify ko siya kasi yung kutis niya parang hindi taga-bundok eh. Ay, yun pala yung ano. Maputi siya na mataba, then maganda yung baril. Tapos, ang mali niya lang kasi, nung pagbaba niya, is doon siya pumusisyon sa may kalsada, pababa ng post 1. So, nung makita ko siya, parang kakaiba to. Oo. Kaya ang ginawa ko nun, sir, sinipat ko siya, kasi may hawad din siyang radyo eh. Nakadapa pa nga siya nung una eh. Tapos, lumuhod, tatayo sana. Pero, pinutukan ko na. Yeah, kaya nga kasi nga, di ko makalimutan yun kasi after nung pumutok na neutralize yun, mga nag-mad minute man lang ng isang oras. Yung mad minute ba yung volume of fire? Sir, nag-ano yun sila, burst fire. Burst of fire talaga na di mo maintindihan na, siyempre, may 50 caliber pa sila. Kumbaga, may mortar pa, may lahat ng firepower nila, kaya nila. Pinutok na sa atin, RPG. Yes, sir. Actually, yun, sir, dalawa sila eh. Yung isa medyo angat, nag-cover siya, pero siya kasi is medyo litaw siya. Then, sakto pag-angat niya, inabangan ko lang. Then, kinalabit ko yung gatilyo. Yun maalala ko pa nga noon nung na-neutralize yun, kasi pag contact ng kwan, mawag yung, kasi nasasagap yung monitoring nila eh. Yes, sir. Na namatay si ganito. Tawag sa akin yung kasama natin sa baba. Sir, neutralize nyo, sir. HBI. Ha? Ano yung HBI? High value individual yan, sir. Gano'n ba? Okay, sige. Kaya hindi na ako nakalapit sa iyo noon kasi nga, bulyo para sila eh. Yes, sir. Yun yung indicator natin na na pag mayroong HBI na kukan, nagbubulyo para sila. Yes, sir. Then, ano pa naging kuha natin doon? Mga decisive factors natin doon na tactical in nature siya. Nung baga, yung hindi na tayo nakuha ba kasi yung talaga pinaka-objective nila kunin yung buong hill. Yes, sir. Sir, naging decisive factor doon, sir, yung natin, sir. Yung siguro sa training din, sir, tapos doon sa pagpaplano natin doon sa sa loob ng Hill 224 kasi kung hindi natin anticipate ng maaga yung maaring mangyari, maaring na-overrun tayo. Kaya nga kasi kung titingnan natin ang team natin is nasa 30 na tayo. Punta tayo sa pagkain. Yung community ng mga tinuray doon, mga nasa 60 katao yata sila, di ba? Hindi rin. Mga nasa ganun, sir, kasi may mga bata, matanda, tapos yung mga magpapamilya. Oh, tama. Tapos kung hindi natin na-plan out yung pagkain natin doon, kasi prior kasi doon, di ba mayroon tayong, may supply tayo na galing sa unit. Sir. Nagpadala sila ng mga parang 10 sako ata ng bigas yata noon. Yes, sir.
So, kung hindi natin na-anticipate yun, tas yung tubig, Sir. nakuha natin Maaaring sir, maging yun, disadvantage factor sa atin. Oo, kasi nga pwede tayong magutuman eh. Kasi sa loob ng 3 araw, ilan yung pakainin natin noon? 60 na tiruray. Yes, sir. Tapos, tayo pa, almost 100 tayo doon. Eh, ilan lang tayo doon yung may kuhan? Sir. Naging rin sir naging factor din yung sa gabi na light discipline na tinatawag natin Oo, sa tama military. din, Hindi light tayo discipline. gumagamit ng ilaw talaga eh. Kumbaga, aninagin mo lang. Makikita mo naman yan kung may Oo, buwan eh. tama. So, Tama, ganun isa lang yung naging titipis natin doon kaya hindi tayo na-overrun. Di ba nung pangalawang gabi, parang mas up yung assault nila. Nag-shift sila ng kuhan, di ba? Pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, di ba? Yes, sir. Parang suicide bomber, yung Yes, type. Na, maalala ko pa nga noon, yung kabady mo noon, nung nagkukwentuhan kami noon eh. Kasi maingay din sila eh. Yes, sir. Tapos biglang tumahimik. Din tumahimik din tayo din. May naaninagan na tao na tumayo doon sa may harapan ng yung pinuputol yung kuha natin, yung binakod natin na alambre. Sir. Na nung tinira ng kasama natin, binulyo mo para naman tayo noon. Sir. Asan ka ba that time noon? Nasa na ako nun, sir. Parang nung unang gabi, sir, post 1 talaga ako eh. Parang second day, Pangalawang gabi, pangalawang gabi, doon na ako sa, sa post 5. post 5 na no? Sir. Kasi yun yung nakikita yung kwan talaga. Sir. Mga nag-interlocking yung fires kasi natin Yes, kasi. sir. Tapos, yung light discipline natin sa gabi at saka yung, siyempre, yung tawag, yung cellphone natin, di ba? Parang, wala na akong lubat na nga ako, drain na nga ako noon eh. Sir, wala naman, sir. Radyo na lang yung natin ng sir eh. Ang ikagandahan pa doon kasi, di ba, nung morning na, nung pangalawang araw, di ba, morning, Yes, sir. di ba nagkaroon ng available na aircraft? Yes, sir. Nagkaroon ng MG. Yes, sir. Di ba, nagkaroon ng MG. Yung kalaban, before sila o-occupy doon sa running trains na inikutan tayo, di ba may nagagaling sila doon sa mga na-recon nyo dati na mga post nila? Yes, sir. Meron, sir. Di ba, yung sabi ko sa iyo noon na asan ba yung probable na pananggagalingan ng kalaban dito? Di, bayno ka ulit sa akin, di ba? Pag bayno mo, ay sir, dito sir, ito yung route nila sir, marami. Sir. Kaya nung nagtanong ako sa iyo, asan ba yung probable na panang kalaban? Ikaw nagbigay sa akin ng Yes, sir. TRP, di ba? Yes, sir. Oo. Kasi halos, yun, sir eh. Bago pa mag-umpisa yung gera, na-pinpoint na natin yung mga location nila eh. So, mas, kumbaga, kung magkakaroon man ng fire support, mas mabilis natin sila diba? mapapatakan. Paano nyo ginapang yun? Nadikitan nyo talaga yun eh, alam ko eh. Yes, sir. Nung sir eh, panahon na bumisita si Colonel Lokidini na kami sir eh, nag-OP kami pero medyo dumikit kami ron sa may post nila. Kita talaga sir, no? Sir. So, isa din yun eh, na sa pag-target interdict natin, na siyempre, sobrang dami ng kalaban eh. Yes, sir. All firepower ang gamit namin eh. So, nagtawag yung obitin eh. Di ba, if you remember noon, di ba, kung ito yung hill, di ba, inikutan na tayo, di ba? Yes, sir. Inikutan tayo. Nung dumating yung chopper, nagtatanong na bakit maraming tao yan sa gilid ninyo? Kayo ba yan? Leo, na-remember mo yun? Sir, Yung kanyang pilot nagsabi siya. Sir. So, mga kalaban na natin yun, sir. Pagsabi natin na, sir, yung bahayan, sir, kami yan, yung makikita mo tumatakbo-takbo sa gilid, sir. Sir. Kasi tayo, sir eh. Kumbaga, na-isolate na tayo dun sa isolated na tayo eh. area na yun eh. So, ang makikita mo lang talaga out dun sa hill na yun is kalaban na talaga. Siguro kung nagkaroon tayo ng drone noon, nakikita siguro natin sila ba kung asan na yung marami noon siguro. Yes, sir. Kung ganun naka-advance yung technology na hawak noon, natin. that was 2012. Sir. Medyo pa nun yung drone sa atin, sir. Wala pa, mahal pa yung drone kung sir. meron man. Oo nga eh. Meron drone pero yung US, di ba? Yes, sir. US. Naalala ko naglipad yung yung drone na galing sa counterpart natin. Yes, sir. Mga counterpart natin. So isa din yun eh, yung pag-interdict ng chopper eh, medyo na-ease yung tension sa atin. Opo, sir. Then di ba yung pangalawang gabi na, nag-change na sila ng tactic, di ba? Yes, sir. Nung pangatlong gabi na, yung pangatlong araw,
Di ba medyo naghina-hina na sila, di ba? Yes, sir. Medyo mapitik-pitik na lang yung putok nila. At the same time, nagdadahan-dahan na rin silang ano. Nag-prepare for nag-extricate na, di ba? Yes, sir. Nag-extricate na sila. Yun yung, di ba, na dumating na ang isang unit yung 68 IB, nag-reinforce na sa atin, di ba? Yes, sir. Pag-reinforce na, napin down sila, di ba? Yes, sir. Sa High Creek. Yes, sir. So, pinasend ko kayo doon na tropa natin na dalawa, di ba? Yes, sir. Para ma-free up yung kasi bababa yun sa sila. Oh, disadvantage sila, sir. Disadvantage sila. At doon naka-assault sila, na-occupy yung isang ampuhan nila. Di ba, nung pangatlong araw, di pala, kasi 3 days, 3 nights eh. Yes, sir. Nung pangatlong araw, di ba, yun yung gira, di ba, yung nagkakaroon na yung 68 IB, nagkabanata na sila. Oh, sir. Then, pinalabas kayo. Wala na kasing pumipitik-pitik sa atin nun eh. Wala na, Wala na, tumahimik na kasi dumating na yung reinforcement eh. Di ba nung gabi, meron pa rin nakikita na ilaw-ilaw sa bundok, di ba yung sa kampuhan nila? Yes, sir. Meron pa rin. Ano ba ang naging kwan doon? Kasi by that time also, nag-move na rin yung ranger ng gabi na yun eh, pang pangatlong gabi. Yes, sir. Na, kumbaga, makukulong sila kung hindi sila withdraw. Opo, Pero sir. pinifix na muna yung nagmamaneuver na yun. Is tayo naman noon, dahil fix na tayo nagbibigay ng yung direction dun sa control or capability ng pagbibigay ng direction, di ba? Yes, sir. Kasi nga na ano na natin yun, sir. Na-pinpoint na natin sa mapa, then binabato na lang natin yung location na nakikita natin para at least prepared din yung tropa na mag-engage kung sakali. Oo, kaya nga. Yung pinakakwan doon yung sinend out ko kayo na nakita ninyo nagwi-withdraw, di ba? Yes, sir. Nung nagwi-withdraw sila, nakikita kasi natin dahil yung area kasi, sir, is kung doon ka sa pwesto mo, sa post number 3, sa post ko, Yes, sir. pag ibayno mo, makikita mo yung nag-maneuver yung tropa. Ganon siya Yes, ka-open. Mag-maneuver Open talaga, tropa. Kaya sir. sabi ko, ito, 68 IB dito sa kaliwa ko. Yung ranger nandun sa taas, kikita ko. Then yung mga BFF, pag ano sila, pawidros na sa Papan, sa eastern side ko, sa kanan ko, kawanan sila. Ito sila, nandun kayo ta sa kwan nakaabante kayo Yung nakuha niyo yung M203 na dalawa at saka dalawang RPG. Si Dalyapas na yun, Dalyapas. sir. Si Dalyapas na yun, sir. Na nung nabainuhan ninyo, nagpo-position na sila mag-withdraw, di ba? Yes, sir. So, binato nyo sa amin, nagpa-pyro for effect, di ba? Yes, sir. Doon yung nag-negative yung kanyon natin. Oo, sir. Kasi ano yun, sir halos marami yung indirect fire support na ni-request natin. Kasi kita mo nga yung withdrawal. Kaya nga yung habang kasi sila, fighting withdrawal kasi yung ginagawa nila. So, habang umaatras habang nag-reposition sila, yung tropa umabante, sila, hino-hold nila yung nag-aabante, di ba? Yes, Makita mo sir, nandito sir, mag-maneuver sila ganito. O di, ipit maneuver naman. So, positional warfare So, habang nagpa-fighting withdrawal sila, doon natin sila pinatakan ng Yes, sir. ng fire for effect, no? Yes, sir. Siguro yun yung isa sa mga decisive factors siguro. Isa rin yun, sir. Kasi Oo, ma-demoralize na sila pag ganun ka, sir Open, Kasi- tapos ang daming indirect support na fires. So, Kaya nga, kasi at that time, di ba, wala na, after 3 days na, tapos sabay, nung pang 4th day, 5th day, 6th day, 7th day, wala na yes, sir. Wala na, sir. Wala na. Tapos, ang next sa putukan, doon na sa may ilog na, di ba? Yes, sir. Nagpuputok-putukan doon. Medyo malayo na doon. Malayo na. Yung Rio Grande is, galing doon sa pwesto natin, is kung air distance, mga 15 kilometers air distance, Yes, sir. layo. Malayo na, sir. So, marinig mo na, sir, yung kalaban doon, nagputok-putok sila. Baga, yung mga units natin doon, sila na lang ini-entertain, pero hindi na ganun kalakas. Hindi na, sir, kasi ano na sila kumbaga, Nabungkag na natin sila tapos yung bala nila, hindi na rin ganun karami. Kadami. Tapos, Siguro yung factor, siguro naubos yung tayo yung binabubugan ng kanila doon. sir, kasi gabi-gabi tayong hinaharana, sir Kumbaga, burst fire pa naman yung ginagawa Burst fight, nila. may mortar pa. Sir, may RPG pa. Ang kagandahan lang doon, sir, is buhay tayo, nag-survive tayo doon sa 3 days, 3 nights Na operation natin. sir. Defensive operation doon sa Hill 224.
sa mga natin, sa mga young generation, younger generations natin, na mga kasamahan natin, if mangyari sa kanila yung experience natin, ano kaya yung mga lessons learned nila makuha sa natin? Ano sir, marami sir. Kung sa lessons learned sir is yung sa light discipline, conserve ammunition, magplano palagi kasi hindi naman natatapos yung plano doon na kung kapag plano ka na-execute mo na is yun na yun. Pwedeng magbago yun anytime. So dapat maging flexible lang. Yun lang yung may papayo sa mga next generation na susunod. Oo. As a soldier of military profession, talagang warfighting talaga yung natin. Yes, sir. Skills natin. So, Alvin, thank you for your contribution as you're being a war hero in our country. No, you served so much. Thank you, sir. Thank you sa opportunity na ma-interview din. Thank you rin dahil na-share ko yung naging experience ko sa kakaalaman ko sa giyera. Sana maging aral ito sa mga susunod na henerasyon at sa mga susunod pa. Maraming salamat.